Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Kinumpirma ng Philippine Navy ang isang underwater drone na natagpuang palutang-lutang sa karagatang sakop ng Bohol. Nakita ng isang Pilipinong mangingisda ang drone na ito na may kulay silver at red. Natakot umano ang mangingisda kaya naman hindi niya na ito ginalaw pa. Sa kasalukuyan ay iniimbestiga na ng AFP ang unidentified equipment na ito. Samantala, hawak na ng mga otoridad ang records ng isang Chinese na naaresto dahil sa pang-espiya sa pamahalaan. Kasalukuyan namang nagsasagawa ng investigasyon para matukoy ang mga naging kasabwat ng mga dayuhan at Pilipino. Para sa detalye, narito ang ulat. Kinumpirma ng Bureau of Immigration na hawak na nito ang mga records ng isang Chinese na kamakailang naaresto dahil sa umano'y pang-espiya sa pamahalaan. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, 39 na taong gulang ang akusado na kasal sa isang Pinay. 2015 umano nang magsimulang maglabas-pasok sa Pilipinas ang naturang Chinese. Nagsagawa na umano ng deportation proceedings ang BI laban sa dayuhan para matukoy ang mga karagdagang kasong kakaharapin ng dayuhan. Matatandaang sinampahan na siya ng kasong espionage in violation in cybercrime law. Nito lamang Lunes nang maaresto ang Chinese kasama ang 2 pang Pinoy. Natagpuan sa kanilang sasakyan ang kanilang mga high-tech equipment na kaya umanong lumikha ng isang 3D image ng isang establishmento na hindi kakailanganing pumasok. Ayon sa mga otoridad, nag-eespiya ang mga sospek sa mga base militar, opisina ng gobyerno, mga mall at iba pang establishmento sa Pilipinas. Patuloy naman ang investigasyon sa naturang issue at pinaghahanap na ang mga kasabwat ng sospek na dayuhan at Pilipino. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Matapos ang higit 1 taong pagkakabihag, pinalaya na po ang 17 Pilipinong marino ng MV Galaxy Leader at makakauwi na ng bansa. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan sinabi niyang nasa pangangalaga na ito ng Embahada ng Pilipinas sa Muscat, Oman. Nobyembre taong 2023 pa umano na corner ng mga rebeldeng Yemeni ang kanilang sinasakyang barko sa Red Sea kung saan nasa 25 tripulante nito ang nakuha bilang bihag at ganti laban sa Israel sa Gaza. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 17 Pinoy hostages sa Yemen, pinalaya na. PHA hinihimok na sundin ang Heart Healthy Resolution ngayong taon. Quadcom Chair Ace Barbers, nilinaw na ang EJK ay higit na mas mabigat kumpara sa iba pang krimen. PhilHealth inusig sa Kongreso upang agarang mabayaran ang mga claims sa ospital. Mahigit 200 individual arestado ng PNP matapos lumabag sa election gun ban. Underwater drone natagpuan sa karagatan ng Bohol. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Nagbabala ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa posibleng text blast na matatanggap ng publiko ngayong panahon ng pangangampanya. Ito ay sanhi ng posibleng International Mobile Subscriber Identity o IMSI catchers sa mga pampublikong lugar na nagmimistulang lehitimong cell tower at magkukumbinsi sa mga kalapit na cellphone na kumonekta rito. Ayon sa ahensya, ginagamit ito sa pagsasagawa ng text blast na maaaring maging pabor sa kandidato na maabot ang mas malawak na mga botante.
Kaugnay na balita, arestado ang 200 individual sa paglabag sa COMELEC gun ban na ipinatutupad ngayong eleksyon. Ang detalye sa ulat ni Daniza Lopez. Naitala ng Philippine National Police o PNP ang 274 na individual na lumabag sa Commission on Elections o COMELEC gun ban. Kabilang sa naaresto ng PNP ang mga security guard na may bitbit na baril ng hindi naka-duty, mga sundalo na walang Certificate of Exemption mula sa COMELEC, foreign nationals at mga sibilyan na siyang hindi otorisado magbitbit ng baril. Base sa datos ng PNP, Metro Manila ang una sa listahan na mayroong pinakamaraming arestado na sinundan ng Central Luzon at Central Visayas. Nagpapatuloy naman din ang pagbabantay ng kapulisan sa mga checkpoint bilang paghahanda at pagtitiyak sa seguridad at kaligtasan para sa nalalapit na halalan sa Mayo. Matatandaan na nag-umpisang ipatupad ang gun ban noong 12 ng Enero at magtatapos sa 11 ng Hunyo. Daniza Lopez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Opisyal lang nagbukas sa publiko ang Paraiso ng Batang Maynila Phase 5 sa Asuncion Street, Malate, Manila City. Kabilang sa mga nagpasinaya sa inaugurasyon ng bagong parke ay sina Manila City Mayor Hani Lacuna Pangan, Vice Mayor Yul Servo at MMDA Chairman Attorney Romando Don Artes. Ang higit 1,000 square meters na proyekto ay bahagi ng Adopt a Park project ng ahensya kung saan layo nitong ayusin ang mga open spaces at i-develop para sa publiko. Samantala, kabilang sa mga features ng bagong bukas na parking ito sa Malate ay ang satellite pavilion, covered pathways, disc pergola, seating benches at plant boxes na mayroong clustered ornamental plants landscape. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 17 Pinoy hostages sa Yemen, pinalaya na. PHA hinihimok na sundin ang Heart Healthy Resolution ngayong taon. Quadcom Chair Ace Barbers, nilinaw na ang EJK ay higit na mas mabigat kumpara sa iba pang krimen. PhilHealth inusig sa Kongreso upang agarang mabayaran ang mga claims sa ospital. Mahigit 200 individual arestado ng PNP matapos lumabag sa election gun ban. Underwater drone natagpuan sa karagatan ng Bohol. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Ayon kay Representative Robert Ace Barbers, kailangang ituring na hiwalay na krimen ang extrajudicial killing o EJK mula sa murder, lalo na kung ito ay sinagawa ng mga state agent. Sinabi niya na dapat malinaw kung sino ang maaaring ituring na perpetrator ng EJK at ang mga hindi state agents ay dapat saklawin ng kasalukuyang batas ukol sa murder. Layunin ng panukalang batas na Anti-EJK Act na tiyaking mas mabigat ang parusa sa mga opisyal ng gobyerno o state agents na sangkot sa mga ganitong krimen upang maibalik ang tiwala ng publiko sa sistema ng hustisya. Makaraan ang magandang dulot ng mga kooperatibang naitatag noong 2024 ay mas palalawigin pa ng pamahalaan ang pagbuo ng mga ito ngayong taon. Narito ang ulat ni Princess Castro. Pagbabahagi ng National Irrigation Administration o NIA nitong kamakailan na nasa 200 kooperatiba ng mga magsasaka ang nabuo nitong 2024.
Dahil din sa magandang bilang na ito ay nagawa nilang maiakyatang 70,000 hektarya kada taon ng irrigated land sa buong bansa ayon kay NIA Administrator Eduardo Guillen. Anya, kabilang dito ang mga nabuksan at naging operational na dams gaya ng Sulvec Dam sa Pasukin, Ilocos Norte, Malmar Dam sa Carmen, Cotabato at Halaur Dam sa Kalinog, Iloilo na nakatulong sa pagtupad ng mandato ng tanggapan. Samantala, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tulungan at ibigay ang lahat ng suporta sa mga Pilipinong magsasaka at palakasin pa ang hanay ng mga ito, plano ng NIA, katuwang ang gobyerno na hindi lamang may pagpatuloy ang mga improvement na ito, bagkus ay mahigitan pa ngayong taon. Pagbibigay diin pa ni Guillen na sa pamamagitan ng mga kooperatiba, mas bibilis na may bababa ang tulong ng national government para sa mga magsasaka. Batay din anya sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, 60% rito ay kabilang sa sektor ng agrikultura. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Handog ng lungsod ng Makati ang libreng sports and art program para sa kabataan ng naturang lungsod. Bukas ang skills training for arts, recreation and sports sa lahat ng bata edad 7 hanggang 17 taong gulang. Mangyaring iscan lamang ang QR code na nakapaskil sa opisyal na Facebook ng Makati para makapagrehistro. Ilan lamang sa mga sports na kasali rito ay ang arnis, karate, chess, tennis, taekwondo at iba pa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 17 Pinoy hostages sa Yemen, pinalaya na. PHA hinihimok na sundin ang Heart Healthy Resolution ngayong taon. Quadcom Chair Ace Barbers, nilinaw na ang EJK ay higit na mas mabigat kumpara sa iba pang krimen. PhilHealth inusig sa Kongreso upang agarang mabayaran ang mga claims sa ospital. Mahigit 200 individual arestado ng PNP matapos lumabag sa election gun ban. Underwater drone natagpuan sa karagatan ng Bohol. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.